Sagitaryo, kamusta? Maligayang pagdating sa channel at sa pagbasa mo, Sagitaryo. Uugnay tayo sa enerhiya mo ngayong mga araw. Paalala, pangkalahatan ito. Kunin ang tumutugma. Bitawan ang hindi. At tingnan din ang ascendente at tandang buwan dahil may dagdag silang ipinapakita at kinukumpleto ang pangunahing pagbasa. Sisimulan ko ang pagbasa, ang pagkanal na ito, sa mensahe ng liwanag ng mga anghel. Tingnan natin kung anong makapangyarihang mensahe ang matatanggap ni Sagitaryo sa mga araw na ito. Para sa mga araw na ito kung paano magiging enerhiya niya. Ang mensaheng ito ay darating sa ilang Sagitaryo. Ewan ko kung bakit. Sa iba, hindi. Para ito sa mga pinili, sa mga kaugnay ng enerhiyang ito ng liwanag. Tingnan natin. Aba, alas ng mga espada. Enerhiya ng liwanag at katotohanan. At pati tagumpay. Ang tindi, ang katarungan at ang 10 ng mga barya, sana'y makarating ito sa Sagitaryo na handang umayon sa yaman at suwerte dahil ito ang mensaheng kailangan kong ipaabot sa iyo. Naputol mo ang anumang harang o limitasyon at ang tagumpay ay sa iyo. Taglay mo rin ang katotohanan na lalabas at magbibigay ng katarungan para sa iyo. Dito ay hindi ako magsasalita tungkol sa karma, magsasalita ako tungkol sa hustisya ng tiyakan at tungkol sa isang malaking ani na anihin ni Sagittarius. Kaya maghanda ka dahil ito ay nagbibigay sa iyo ng matinding inspirasyon. Alam mo ba? Ang Ace of Swords ay nagkokonekta sa iyo sa mga bagong ideya, nagkokonekta sa iyo sa inspirasyon, nagkokonekta sa iyo sa linaw ng isip, na malinaw naman ay maaring maging dahilan na mas makikita mo ang iyong sarili ng mas mahusay, mas maging maayos ang pagkilos, makakonekta sa pamamagitan ng salita, makatanggap ng isang komunikasyon na napapanahon at napakatama para makakonekta ka sa pera. Para makatanggap ka ng isang mahusay na panukala, para ang isang bagay sa iyong buhay ay malinaw na lumitaw sa pamamagitan ng sitwasyong ito ng paniningil. Sa anumang paraan, sinasabi nito sa akin na maaari mo na sa sandaling ito na ituring na panalo ang iyong sarili sa ilang sitwasyon. Manalo ng isang bagay, makatanggap ng isang bagay na para sa iyo ay tunay na mahirap hanggang sa sandaling ito. Sa madaling salita, parang sinasabi mo, bueno, sulit ito. Ito ang pagpapanatili ng aking katotohanan at ng aking mga prinsipyo sa harap ng sitwasyong ito. Binibigyan ako ng isang malaking gantimpala, literal. Kaya sinasabi sa akin ng alas ng mga espada na malinaw ang isip mo. Ipinapahiwatig din ito na makatarungan para sa iyo na ayusin na rin ang isang uri ng hindi pagkakaunawaan na maaring nabuo sa loob ng isang relasyon. Ibig sabihin, ikaw at ang isa pang tao ay dumaraan sa isang hindi komportabling sitwasyon at hanggang ngayon ay hindi kayo magkasundo. Wala rin kayong naging pagkakataong magkita para mag-usap at maayos ang mga bagay. At sinasabi ng katarungan na ito ang sandali kung kailan lilitaw ito, maayos ang di pagkakaunawaan at mamumulat ka sa katotohanan. Napakalinaw at mapaghayag ng mensaheng ito. Dahil lahat ng sasabihin mo kasama ang maaaring sabihin ng kabilang tao ay marami, ay totoo, ay kristal at transparent at makatarungan. Kaya dito sinasabi ng banal na hustisya at tingnan mo, Sagitaryo, para sa iyo ito noon, para sa iyo ito ngayon, at napagpasyahang ibigay sa iyo ang malaking gantimpalang ito. Walang posibilidad na hindi ito mangyari. Gumagawa ka rin ng iyong mga desisyon na medyo makatarungan at medyo tama patungkol sa mahahalagang bagay. At higit sa lahat, kumikilos ka mula sa isang lugar na makatarungan para sa iyo, ngunit para rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Isipin mong may 10 ng barya. Kung ipinagtatanggol mong isang pamana, isang bahay, o basta mga pinahahalagahan mo, lahat yan ay tungkol sa mga pagpapahalaga dahil likas yan sa 10 ng barya at may kaugnayan nga roon, hindi ba? Kung ipinagtatanggol mo ang isang mana, isang pera na dapat sa iyo, isang bagay na bukod pa rito ay sumusuporta sa ibang tao, sinasabi ko sa iyo na maghanda ka para tanggapin ang malaking gantimpalang iyon. Kung gayon, ang 10 ng barya ay nagsasabi ng personal na kasaganaan at kasaganahang pinagsasaluhan sa pamilya. Sinasabi rin ito kung ano ang mararamdaman mo mula sa pagbabagong ito sa buhay mo pagdating sa mataas na antas ng seguridad sa pananalapi. At ito ay isang sandali para magsimula ka ng, bueno, ito, na mag-relax ng kaunti at magsimulang tamasahin ang maliliit na bagay sa buhay, hindi ba? Ibig sabihin, ang mga sandali kasama ang pamilya, ang mga sandali kasama ang mga anak,
Ang suklian din ang iyong sarili sa pananalapi, ang magsimulang mapagtanto na karapat-dapat ka sa isang buhay na ginto. Dahil bukod dito ay nagtatapos, ito ay makatarungan para sa iyo, nagtatapos ang maaaring maging isang siklo, dahil ito ay isang katapusan ng siklo ng mga sitwasyon na hindi naman talaga nagdala sa iyo sa pinakamagandang resulta. May mga sitwasyon, malinaw naman kung saan nararamdaman ang tiyak na pagkawala, ito, alinman sa pera o sa koneksyon o sa komunikasyon, o may mga bagay doon na kailangang ayusin dahil hindi na kaya pang magpatuloy. Lahat ay naayos ng napakatama para sa kung ano ang kailangan mo na ikaw ay may kakayahan ding maunawaan na dahil ang card ng justice ay may kinalaman sa sanhi at bunga, ikaw ay nagbigay at ngayon ay tumatanggap ka na. Kaya ito ay isang bagay na tunay na kamangha-mangha mangyayari, kamangha-mangha ang pagbabagong mapapansin mo sa iyong paligid, sa iyong pamilya, sa iyong bulsa, at sa iyong mga relasyon. Dahil nagsasalita rin tayo tungkol sa mga relasyong matatag, ligtas, na umaayon sa katotohanan at sa mga prinsipyo, matatag at pangmatagalang pangako. Hindi ako nagdududa na ikaw ay gumagawa ng isang mahusay na negosyo, nagtatapos ng isang papeles, nagtatapos ng isang usaping legal, at lahat ng iyon ay bumabalik sa parehong bagay, bumabalik sa kung ano ang maaring maging para sa iyo, ang magbigay sa iyo ng inaasahang seguridad, magbigay sa iyo ng kapayapaan para sa hinaharap, ngunit para sa hinaharap, hinaharap, hinaharap. Ibig sabihin ako sa nakuha kong ito ay may seguridad para maging kampante sa loob ng mahabang panahon. Ako sa bagay na sinusubukan kong panatilihin dahil maaari ring iyon, hindi ba? Ang justice ay nagsasabi, hindi, ito ay kay Sagittarius, ito ay walang paraan na hindi maging kay Sagittarius. Hindi rin makatarungan para sa iyo. Totoo iyon, na manatili ka sa lugar na yun sa ganitong paraan. Ito, sa antas ng trabaho, ibig sabihin, maaari kang pumipirma ng isang mahusay na kontrata sa trabaho o manatili sa posisyong iyon, syempre, na gusto mo. Isipin mo may tagumpay na darating. Ano man ang nagbibigay sa iyo ng katatagan, makakamit mo ito. Maari rin itong personal o tungkol sa pamilya at legacy na ipaglalaban mo dahil alam mong sa iyo ito. Kaya mayroon ka rin ito, ngunit nakakakuha ka rin ng isang bagay na nararapat sa iyo ayon sa karapatan. Dahil ito ay lumilikha rin sa iyo ng tiyak na personal na seguridad na nagpapapanatili rin sa iyo ng proyeksyon sa hinaharap mula sa katahimikan sa pananalapi, mula sa kaayusan din, hindi ba? Parang ito ay isang bagay na magkakasunod. Ito ay nakuha ko ngunit hindi lamang ito nagsisilbi para makaalis, para manalo ng isang bagay, at sa pamamagitan nito ay nasisiguro ko ang isang bagay, bumibili ako ng isang bagay, ito hindi ko alam, nanalo ako, mayroon akong malaking kita, o nasisiguro ko ang aking posisyon sa trabaho. Hindi ko alam, yun ang nararamdaman ko rin. Para sa ilan sa inyo, maaring ito ay isang bagay na nakukuha ninyo buwan-buwan. Ibig sabihin, ito ay isang resulta, isang desisyon na may resulta kung saan ikaw ay tumatanggap ng kita bawat buwan, dahil mayroong kahirapan at ang kahirapang iyon ay nagtatapos na. At tunay binibigay sa iyo ang tunay na makatarungan para sa iyo, hindi ba? Tingnan natin kung anong sinasabi sa atin ngayon ng mga card. Ang mga ito ay laging napakapangkalahatang pagbabasa. Kung gusto mo magkaroon ng personal na pagbabasa kasama ko, mag-schedule ka sa pamamagitan ng website. Ang address ng website ay nakikita mo rito sa video, ngunit meron ka ring nakapin na komento rito sa iyong sign kung saan nakikita rin natin ang address ng website. Dadalhin ka ng link na yon diretso para mapili mo ang pagbabasang gusto mo. Ngayon, ang barahang lakas, 6 na mga kopa. Alam mo, may isang tao, pakiramdam ko may isang tao. May nagtiwala sa iyo para dito, paano ko ba sasabihin? Teka lang, may nagbili nito sa iyo. Parang may nagsabi sa iyo, ito, ipinapasa ko sa iyo, ibinibigay ko sa iyo dahil may tiwala ako sa iyo, Sagittarius, na kaya mong ayusin ito, lutasin ito at maibalik mo muli ang dati na mabawi at maipanumbalik ito. Para ito ay makarating muli sa atin. Parang may naglagak ng tiwala sa iyo patungkol sa kung ano ang iyong makakamit. Ang lahat ng taya ay nakapusta kay Sagittarius at si Sagittarius ay hindi mabibigo,
hindi mabibigo sa gano'ng aspeto. Malalim ang ugnay mo sa mga sitwasyon at karanasang kaugnay ng mga usaping nasa sampu ng barya. Mga karanasang pampamilya ito at mga karanasang maaaring magmula sa pamana ng ating pamilya. At oo, gumagalaw ang mga isyu sa antas ng kung ano ang mana o mga isyu sa antas ng kung ano ang pagkakasunod-sunod, isang ari-arian ng pamilya, isang negosyo ng pamilya. Maraming bagay ang gumagalaw doon at mayroong parang tiyak na paumanhin, parang tiyak na tapaggalaw na malinaw naman ay nagpaparamdam sa iyo na konektado ka sa mga karanasan mula sa nakaraan. Ngunit maaari rin na mayroong koneksyon na napakalalim sa isang tao sa antas ng psychic, sa antas ng isip, na umaayon din sa iyo sa antas ng mga alaala, oo. At ito ay isang magandang pakiramdam at sinasabi nito sa iyo na tiyak na mabibigla ka sa hinaharap sa isang paraan na napakabihira, napaka-casual, napakabaliw, kung paano ka pinagsasama muli ng buhay sa taong iyon dahil mayroong koneksyon na napakalalim. At naniniwala ako na ang justice ay mayroon ding ginagawa rito sa paanuman. Malinaw na ang tao ay maaaring nagkaroon ng lugar ito sa iyong buhay mula sa isang pagkakaibigan, isang relasyon na napakaganda. Ito ay isang bagay na napakaganda, hindi ba, ngunit hindi ito natuloy noong panahon na iyon. Ito ay naging platonic lamang. Ngunit maghanda ka rin para sa kung ano ang maaaring maging isang paanyaya na napakaganda na isinasaalang-alang mong tanggapin. Dahil sa paano man ay nagbibigay ito sa iyo ng inspirasyon sa lugar na iyon. Nakikita ko rin na maaari kang pumunta sa isang lugar na namimiss mo ring puntahan, hindi ba? Gaya rin na maaring sa mga araw na ito ay pumunta ka sa lugar na iyon, nakikonekta sa mga ugat ng pamilya, sa mga lugar at sandali ng iyong pagkabata o ng iyong unang pagdadalaga o pagbibinata na nagpasaya rin sa iyo ng husto. At mayroon kang ganitong paanyaya na pumunta sa lugar na ito na magiging napaka-gratifying din para sa iyo at doon ay maaring lumitaw ang ilang uri ng sorpresa. Ang card ng strength ay isang card ng determinasyon at sinasabi nito sa iyo na sa sandaling ito ay dapat kang kumilos ng may tiyak na habag, kabutihang loob sa isang bagay o sa isang tao, dahil kung ganoon, sa lalong madaling panahon ay makukuha mo ang resolusyong iyon. Ang justice at ang strength ay umaayon ng perpekto para sa kung ano ang dapat na para sa iyo. Ibig sabihin, kung ano ang makatarungan para kay Sagittarius at para sa wala ng iba. Kung ano ang para sa iyo ay sa iyo at wala ng iba ang magkakaroon nito. Kaya kinikilala mo rin ang iyong integridad, ang iyong lakas at ang iyong katapangan na huwag kumilos dahil sa bugso ng damdamin, kundi ng may integridad at ng may maayos na pamamahala ng emosyonal na katalinuhan at panlob na kapasidad para malaman ang maghintay sa katarungan. Dahil sa huli ay ganun din yun ng kaunti, hindi ba? Alam nating lahat na ang hustisya ay matagal, ngunit ito ay dumarating. At kapag ito ay dumating na, ito ay hindi na mababawi. Kaya ang nararapat para sa iyo ay malinaw na ang nakahanda para sa iyo. Ibig sabihin, ito ay isang bagay na para lamang sa iyo. At ito ay isang malaking gantimpala. At nariyan din ang hari ng mga espada. Alam mo, isa itong radikal at matinding baraha sa mga sandaling may hinihintay kang matanggap na malinaw na dapat para sa iyo. Sa kasong ito, Sagitaryo, pero wala talagang paraan. At may kailangan kumilos, magsakatuparan, gumawa ng tama at humawak nito. At pumasok ang hari ng mga espada, isang napakalakas na taong makapangyarihan sa pagkilos niya, di ba? Ang kanyang katotohanan ay ganap, ito ang paraan, ito ang direksyon, ito ang lohika, ito ang karanasan, ito ang karunungan na naging tao na naglalapat ng batas at ng katarungan. Pero maaari ring ikaw yon na nagpapakita ng paghinog ng isip, hindi ba? May kakayahan ka at talinong emosyonal, gaya ng sabi ko, at talinong maunawaang sa pagbuo muli nito, sa pagbawi nito, sa muling pagkakaroon nito. Maaari mong buuin ang sarili mo mula sa mas matalino at mas matibay na lugar para maipagpatuloy mo ito sa paglipas ng panahon at patuloy na makakuha ng mga mapagkukunan. At bukod pa roon na para bang kulang pa, nananatiling napakalinaw ng direksyon mo sa puntong halos wala ng posibilidad na magkamali at hinahayaan mo ring mapayuhan o magabayan ka dahil napakabuti ng pagkakaroon ng hari ng mga espada.
Ang hari ng mga espada ay maituturing na isang taong may salitang lubos na mapagkakatiwalaan at tunay. Kaya ang sinasabi niya ay tinatanggap bilang tiyak na salita o payong wasto at angkop mismo sa sandaling kailangan natin ito. Kaya sa tingin ko talagang makabubuti sa iyo ang pagkakaroon ng hari ng mga espada. Makatatanggap ka ng pag-aayos at hustisya mula sa lahat ng panig. Kahit ang tinutukoy natin ay kalagayan sa loob ng pamilya o patawad isang sitwasyon sa relasyon kung saan nakataya ang ilang usaping nakaapekto sa seguridad ng iyong pamilya dahil sa mga suliraning hindi lang emosyonal kundi pangkabuhayan din. Kaya dito parang naayos ang mga bagay mula sa lugar na ito. Dahil magkakaugnay ng husto ang lahat, sa ugnayan ng tao, sa damdamin, at pati sa usaping pinansyal. Kung gayon, ano ang sinasabi ng hari ng mga espada at ng katarungan? Ganap na suportado ang iyong seguridad sa pananalapi at emosyonal na kagalingan, sapagkat ang presensya ko, ang enerhiya ko sa iyong pagbasa, ay nagsasabi sa akin ng lubos na walang kinikilingan. Walang posibilidad na hindi mo magagawang ayusin ng tama ang iyong buhay ng dangal, ang iyong buhay ng karangyaan, ang iyong buhay ng pagkakumpleto sa pananalapi, at bukod pa rito ay ng seguridad emosyonal at katatagan, dahil ang mga relasyon ay nagiging napakatibay. Nakikita ang hinaharap kasama ang taong mahalaga sa akin. Dahil ganon din ang sinasabi ng katarungan. Sinong tao ang makukuha mo sa 10 barya? Ang taong iyon, anong uri ng tao ang babagay para sa iyo sa realidad na ito ng mamamana? Dahil siyang ibibigay sa iyo. Lahat ay aayon dito. Tingnan natin ngayon kung ano ang sinasabi ng barahan ng pagpapamalas. Bueno, likhain mo ang iyong bukas ngayon. Sabi nito, ilang makapangyarihang ritual na dapat gawin sa gabi, sa kama. Bawat gabi ay ulitin ang mga magagandang sandali ng araw at magpasalamat ng buong puso para roon. Ito ay para magtrabaho siyempre sa batas ng atraksyon dahil ito ang orakulo ng batas ng atraksyon ng lihim. Sabi nito, mag-isip tungkol sa susunod na araw at magkaroon ng intensyon na ito ang magiging pinakamagandang araw ng iyong buhay. Pagkatapos paggising mo, bago bumangon sa kama, ipahayag muli ang iyong intensyon para sa araw na iyon at magpasalamat na parang natanggap mo na ito. Kung ilalapat natin ito bilang isang ugali, maari itong tunay na gumawa ng pagkakaiba. Bawat gabi ay ulitin ang mga magagandang sandali ng araw at magpasalamat ng buong puso para sa mga iyon at mag-isip tungkol sa susunod na araw na may intensyon na ito ay maging mas maganda kaysa sa araw na lumipas, hindi ba? At bumangon sa kama sa susunod na araw na may intensyon din para sa araw na iyon at magpasalamat para sa kung ano ang matatanggap mo na naayos na parang naayon na sa ninanais na katotohanan. At magsimulang magtrabaho gamit ang makapangyarihan at malakas na batas ng atraksyon. Kaya hayaang mangyari ito, ganun ito mangyayari. Ang hustisya ay magaganap sa buhay ninyo.